hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay, kapuso. Pairan po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood po sa atin sa ating live stream channels sa Facebook at YouTube. At sa mga nakikinig po sa DZBB, maraming salamat. Welcome to Fast Talk with Boy Abunda. She is talented. She is gorgeous. Naitay Kapuso. Please welcome Andrea Torres. Hi, Tito Boy. Thank you very Nice much. to see you Kumusta? again. Mabuti. Again. Ayun pala, I look forward to our next meeting. Salamat. Kumusta? Thank you, Tito Boy. Sobrang happy ko, Tito Boy. Kasi naka 1 week na yung Love Before Sunrise. So nakakakuha na kami ng feedback. Nakikita na rin namin yung pinagpagura namin. Ganun pala yun. Hindi ko alam na yun ang ginawa ni Direk na treatment. Na parang, ngayon ko lang nakita yun pag nagpa-flashback, nandito sa tabi ng character yung flashback. Ang ganda-ganda. Parang something different. Lovely. Di ba? Parang ito yung ginawa ko. And then when I watch it on TV, parang ganun pala yun. Pero people were talking about this because for the first time, tinanggap mo ang isang offbeat, kontrabida role. Yes. Andrea, bakit? Tito Boy, parang gusto ko kasing mag-grow as an actress. So, feeling ko dapat talaga challenge ko lagi yung sarili ko. So, coming from Sisa, na aping-ape, na nakita ko, umiyak sila with me. Parang ngayon gusto ko i-test. You did that so well. Ay, Congratulations. thank you, Tito Napakahusay mo doon. Okay. Thank you po. And then, coming from Sisa, Parang gusto ko lang i-test. Parang ano kaya magiging reaction naman nila kapag gumawa ako ng kontrabida naman na role. and Na what sobrang did you layo. discover? What are you discovering? Sabi ko nga po kay Sid, doon nag-uusap kami, mas nakakapaglaro ka pala pag kontrabida ka. Parang lahat valid. Kahit nasabihin doon na palagi kang galit or sumisigaw ka, pwede mo siyang ilagyan ng mga subtext, pwede mo siyang gawing tumatawa ka pero umiiyak ka din, na nakakainis ka rin, yung gano'n. Parang pwede mo siyang, mas may freedom, Tito Boy. Pwede mo siyang laruin talaga. As opposed to when you do lead roles, di ba? Ang boundaries napakaklaro. Meron po dapat Oo, napakaklaro. And I don't wonder why ang daming mga mahuhusay na mga artista would venture into, yun nga, bida kontra bida, dahil nga sa lawak, di ba, nung perspective. You're very open about your admiration for Bea Alonzo. Sabi mo, iniidolo mo, she's one of your acting heroes. Ngayon, nakikipagsampalan ka na, nakikipagsabuntan ka na, nabubuhusan mo na ng tubig. Yes. How is that experience? Ang hirap nung una, Tito Boy. Sinabi ko nga sa kanya, parang, bakit gano'n nung siya na yung ka-eksena ko? Parang, ang dami mong iniisip bigla, nag-overthink ka. Siguro kasi, ito na yun, this is the moment. Na, Dati kasi, syempre, inaaral mo yung mga movies niya, nagdi-dream ka pa lang na makasama siya, tapos ngayon, kaharap mo na may starstruck factor, Tito Boy. Paano mo na-overcome yun? Siguro sa dami na lang din ng eksena namin together. And she's very nice. Nag-e-effort din siya, Tito Boy. Opo, na ma-feel ko na warm siya and hindi ako dapat ma-intimidate sa kanya. Pero alam ko yung sinasabi mong presence. Kasi dito, naglaro kami niyan. I acted with her. Acting lang naman, di ba? Pero the moment she took on the lines, parang, dali! Totoo, Tito Boy. Tsaka may moment na parang medyo napapanood ka. Na, uy, hindi, kaisana mo siya dito, wag ka manood. Oo, pero ako nakita ko sa kanya, parang, when she got the line, iba na ako. May switch. Oo, ako naman wanted to tell her, biro lang to. Anyway, sa Love Before Sunrise, did you discover why it is called Love Before Sunrise? At ano ba ang pag-ibig bago ang bukang liwayway? Parang ang hirap i-interpret, no, Tito Boy? Pero sa akin po, kung iisipin ko yung soap namin, I guess it has something to do with an affair. Right. Parang ganun. Love Before Sunrise, parang tagong pag-ibig eh. Merong ganun. Parang may ganung factor siya. Sa Love Before Sunrise, you play Zarina. Zarina. Okay. For lack of a better way to say it, inagaw mo si Atom, played by Dennis Trillo, from Stella, played by Bea Alonzo. The question is, sa totoong buhay, first of all, I want to know your take on the dynamic of agawan, di ba? Naagawan ka na ba? Naakusahan ka na bang ng agaw ng boyfriend? Pareho, Tito Boy. Pareho? Pareho, oo. And ang hirap. Mahirap yung ganun kasi parang hindi lang naman yung reflection ng ikaw bilang tao, pero yung relasyon nyo mismong dalawa. Diba? Correct. Kasi wala namang maagaw kung
malakas halimbawa ang foundation ng inyong relasyon. Totoo, Tito. But there are women like Sarina na sobrang agresibo. Sometimes they just get into relationships for the sake of making themselves happy. Yes. Actually, si Zarina, Tito Boy, parang it's more of para sa kanya. Siya lang. Parang mas mahal niya talaga yung sarili niya above everyone else. Medyo mahirap siya to feel for others. Inuuna talaga niya yung needs niya, yung feel niyang karapatan niya. Pero hopefully through the soap, kasi parang gusto ko rin, Tito Boy, na makita nila yung reason behind kung bakit siya naging mean. Right. Parang sa totoong buhay din, 'di ba, Tito Boy, pagka yung tao ganun ka tigas or ang hirap pasukin, merong ano yun may dahilan yun, May kwento. May childhood minsan na trauma na hindi na resolve. Totoo yun. I mean, walang nangyayari na walang dahilan. May pinanggagalingan, may hugot, may bubog yun. Yes. Kung bakit ganun siya mag-behave, halimbawa at present. But anyway, let's see kung anong bubog natin dito sa Fast Talk. And congratulations again on Love Before Sunrise. Before we start this, invite everybody to support your serye. Opo, unang-una gusto ko magpasalamat sa lahat ng tumutok sa first week ng Love Before Sunrise. Dumating na si Zarina at darating din ang karakter ni Sid na si Roald. So abangan ninyo kasi yung mga nakita niyo sa trailer ng mga sampalan, buhusan ng tubig, patikim pa lang yon. More to come. Okay, let's do Fast Talk. That's Andrea, Boy. our time begins now. Single by choice, single by chance. Single by chance. Your biggest turn on, Mabait, turn off. entitled, Una mong napapansin sa lalaki. ice. Unang napapansin sa iyo ng guys. Ano nga ba? Ice din. Malakas ang dating o malakas ang amoy? Malakas ang dating. Gwapo, mayaman. Gwapo. Sunrise, sunset. Sunrise. Regret, forget. Forget. Time in, time out. Time in. Move in, move on. Move on. Mas sexy, si Bea o ikaw? Uy! Si Bea. Mas pogi, si Dennis, Sid. Uy! Tito Ricky. Tama. Ilang artista na ang nanligaw sa'yo? Mga 5 po siguro. Ilang artista na ang nabasted mo? Mga 3? Oo o hindi. Do you believe in second chances? Yes. Oo o hindi. In a relationship ka na ba? No. Your dream role? Killer. Your biggest fear? May mangyari sa loved ones ko. Your biggest achievement? Yung family ko. How Pinapatawa delighted mo, pinapatawa ka? Pinapatawa ko. Mahal mo, mahal ka? Mahal ako. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Anytime. Ito na yun. Para sa'yo, what is love before sunrise? The best soap ever. One to watch out for. Dito talaga, Naitay Kapuso, excited ako. Dahil sa ating pagbabalik, Andrea, makakasama natin si Marvin Peralta. He is the ultimate winner of the Battle of the Judges. He's an aerialist, but he also does pole dancing. Tingnan nga natin kung sino ang mas mahusay mag-pole dancing. Si Andrea, nakahiya naman, o ako. Tito Boy, gusto ko makita to. And we're gonna do Talk or Dare with Andrea Torres. Lahat ng ito magaganap sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Tayo nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. For today's talk, narito po. Nananawagan ng abogado ni Mikey Quintos at Paul Salas na si Attorney Lance Tan sa Kronos Holdings Corporation na makipag-ugnayan sa kanila kaugnay sa reklamong syndicated staffa na sinampa ni Mikey, Paul at 7 iba pa kahapon. Base sa ulat ng 24 oras kagabi, natangayan di umano ng halos 8 million pesos ang grupo ni Mikey at Paul matapos silang mag-invest ng pera sa Kronos Holdings para ipasok sa crypto trading. Pinangakuan di umano sila na dodoble ang kanilang pera sa loob ng 2 linggo. Pero matapos ang 1 buwan ay hindi na raw binalikan sila ng kanilang mga inireklamo. Ayon kay Atty. Tan, hanggang ngayon ay hindi pa rin nagre-reach out ang Kronos Holdings sa grupo ni Mikey at Paul. Bukas naman daw sila sa settlement. Pero kung hindi pa rin makikipag-cooperate ang Kronos Holdings sa kanila, they are determined to attain justice. 5 individual ng Kronos Holdings ang kanilang sinampahan ng syndicated staffa na may karampatang parusa
na life imprisonment. Maraming salamat. At narito na po ang ultimate winner ng Battle of the Judges. Please welcome Marvin Peralta. Hi, Marvin. Hello po. Andrea. Hello po, ma'am. Alam mo ba, nag-aral si Andrea ng pole. Pole dancing. Oo, di ba? Para sa anong serye, Andrea? Sa Better Woman po, Tito Boy. Galing. So, you went for sessions talaga? Yes, Tito Boy. Ang hirap. Yes po. Mahirap What's the siya. hardest about pole dancing? Kailangan mo kasi talagang, bawal ka mag-lotion, Tito Boy. Tapos kailangan talaga makontrol mo yung sarili mo eh. Kasi you have to lift yourself up eh. So, ang daming pasa. Galing. Tsaka yung core work talaga core siya, talaga. no? Oo. Marvin, napanood kita dahil you're an aerialist. Yes po. Di ba? But you can do pole. Yes. Actually, naalala ko pa nung finals, yung entrada mong parang nakalutang ka dito. I mean, para sa akin, sabi ko, that was the moment. Di ba? Opo. Marvin, tanong lang. Una, congratulations. Yes po, thank 1 milyon. Anong gagawin mo? Ito po, nakabil po ako ng isang kotse para sa mga racket-racket na mapuntahan. Para hindi mas mabilis. Opo, para hindi na po ako lagi nagko-commute. Para mapuntahan ko po sa pag-aaral ng mga anak ko. Pandagdag na Dalawang lang po. anak mo, no? Yes po. Kayo ba'y ni Hana? Okay Yes na? po. You're doing well. Yes, I'm very proud of happy. you. It's a happiness. Para unti-unti na po kami nagkakaayos-ayos na rin po. Oy. Salamat Praise talaga God, po. Yes di ba? po. Pero noong finals, sa Battle of the Judges, nung 7 na lamang kayo, Yes po. yung totoo, Marvin, kanino ka pinakatakot sa lahat ng kalaban mo? Alam ko you competed against Power Impact, no? But sa 7 sa kanila, sino talaga yung binabantayan mo? Binabantayan ko talaga yung more on more on, Power Impact kasi more on malinis yung dance nila, more on attract talaga. Kasi sa Power Duo, more on kasi, common na sa akin, parang hindi na ako na... Hindi, dun sa 7, yung mga nakalaban mo sa finalists. Sa 7 po, Ang Power Duo nandun ba? andun din po. Andun din, oo. So, sila ang binantayan mo? Opo, sila po yung binantayan ko. Oo, pero congratulations. Okay. Ngayong hapon ay wala tayong, hindi ka mag-aerialist, pero techniques on ano, kasi susubukan na. Subukan natin, Tito Boy. Sige nga, basic lang, yung basic ng pole dancing. May palang natatawa na ako. Okay. Sa basic, is a climb, is a here, is enter, tapos is a pull up, here, sa basic. Yes. Tapos a higher arms, Okay. yes. Tapos is a tuck up. Yes, sa Okay. basic. Kaya mo yung ginawa mo na nandito? Yes. Sige nga, how'd you do it? Right. Ang gaang-gaang niya. Oh, galing. Ang graceful. Ang galing. Oo, umaya na si Andrea. Paano kaya? Yes po. Tulungan mo naman ako. Go, Tito Boy! Grabe naman ito. Grabe naman to. Ikaw na mag-host. Halika dito. Ikaw mag-annotate. So, umiikot pala talaga ito. Kaya kailangan yung strength, no? Yes, Tito Kailangan makokontrol Yes, mo to. control. Yeah. Tapos, pero may mga paganong-ganon ka pa. Yes. Hoy, Marvin, ha? Yes. Siyang Susan, maganda. Congratulations. Marvin, maraming salamat. Pero dahil may poll tayo dito, Andrea, we will do Talk or Dare. Oh my goodness! Are you ready, guys? Talk or Dare. Salamat, Marvin. Thank you. Maraming salamat. Magpapapoll ba ako? Ganito lamang yan. Dito, walang pilitan. Walang pilitan. If you want to talk, talk. If you don't, dare. There. Okay. Ito po, Naitay Kapuso, ang Talk or Dare. Handa ka na ba? Handa na, Tito. Kailangan maging matapang like Zarina. Kailangan, di ba? Kailangan. Okay. Kanina sa Fast Talk, tinanong kita kung ilan ang nanligaw sa'yo sa showbiz. Sabi mo 5. Okay, sabi mo 5. Maliban, of course, sa alam namin, si Derek, si Seth, di ba? Pangalanan mo kung sino yung 3 na nanligaw sa'yo
Andrea, walang pilitan. If you want to talk, talk. If you don't, dare. Parang kaya ko naman bumalik dito sa building. O kaya natin yan dito, boy. Paano nga ulit yun? Walang pag-aagam-agam. Ako dito, boy. Mahirap na, baka. Mahirap Let's na. go. Oh my God, sige nga. Ano bang anong safe mo sa Halika aking dito. Halika. outfit? Assist. Okay. Just your next. Dito po? Yes. Tama. Dandahan. Uy! Yes! Oh! Oh! Kapit na kapit ako! Ay, ganda. Oh! Umiikot Oo. siya. Nice. Ibang klase. Gusto mo ako naman? Ikaw hindi ganyan ka umalalay. Kay Andrea, iba. Nakaganon. Marvin, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you po. Andrea, meron lang akong I want to go back to Love Before Sunrise. Yung mga sabunutan, yung mga sampalan, paano niyo pinaghahandaan? Halimbawa kayo ni Bea, do you talk about it? Actually, Tito Boy, opo, nire-rehearse naman siya. Kaya ang dami nagtatanong po sa akin yung sampal niya dun sa trailer kung masakit ba kasi parang nag-bounce daw. Actually, alalay na alalay si Bea. Paano ang Hanggang alalayan lang. sa sampalan? Like, may technique? Meron, Tito Boy. Paano? Ay, natatakot ako. Sana tama yung alalay ko, Tito Boy. Hindi, Parang inaano lang, Tito Boy. Ikaw rin po mismo, i-anticipate mo siya. So parang, dinaplease ko lang, Tito Boy, parang ikaw na yung magbibigay ng kung gaano siya kalakas. Pero ang hirap, kasi may linya ka, may emosyon ka, Yun, Tito may Boy, kailangan nararamdaman ko. i-ano mo Oo. rin i-control mo rin. Tapos aalalay ka rin. Pero ang technique nun, alam mo, wala bang visual, wala bang tunog na papunta na ang sampal? Wala, Tito Boy. Oh my God. Opo. Talagang my God. So you spoke about it. Halimbawa, sa mga eksena na binubuhusan ka, ano yun? Yun po, totoo talagang buhos. Pero, ano naman, inalalayan ko rin na hindi naman mapunta lahat sa mukha niya. Yung, May alalay din, opo. ano? Tsaka para alam niya kung ano yung i-expect niya, Tito Boy. Andrea, proseso mo bilang isang aktor. Pag sumisipot ka, pag dumadating ka sa set, you know your character. May mga artista kasi na pag nasuutan na ng buhok, ng wig, o kaya ng costume, they are in character. Meron akong ganun, Tito Boy. Meron kang ganon. Although before going on set sa kotse po, nag-aano na rin ako, nagpe-prepare na rin ako, Tito Boy, yung mga tinuro sa amin sa workshop. Okay. May breathing din para kailangan relax ka. Breathing As in malalim talaga, Tito Boy, at hanggang sa ma-relax ka. And dapat yung utak mo clear. Iwan mo talaga muna lahat sa bahay. Okay. As much as possible. And then you go into your lines, you go into your script. Yes, kung ano po yung kukunan that day. And then yung mga reminders din bilang Zarina. Yung mga nilagay ko sa notebook ko, kung ano yung ugali niya. Anong mga nilagay mo sa notebook mo? Mga values niya, Tito Boy, ano yung morning routine niya, ano yung childhood niya, ano yung mga pinaglalaban niya. Paano yun, lumalabas at pumapasok ka sa kwento ni Zarina at kwento ni Andrea? How much of your story is used sa pag-atake mo dito kay Zarina sa Love Before Sunrise? Naghahanap ako lagi, Tito Boy, ng parallel namin dalawa. Okay. Opo. Hinahagilap ko talaga po para may truth talaga. Hindi masakit. Masakit din, You know Tito why? Boy. Kasi binabalikan mo uli yung nangyari. Di ba? At pwede ka talaga masaktan ng todo. Parang you're reliving the pain again. Yes. Kaya kailangan din po, Tito Boy, parang alam mo rin how to snap out of it. Sabi nila, Tito Boy, kapag dalandala ka sa eksena at hindi mo ma-let go yung iyak mo, kailangan batuhan ka ng tissue or something para lang magulat ka. And then you get out Para of it. mawala ka po Pero dun sa may mga moment. pagkakataon na nadadala mo sa bahay. May times po before, Tito Boy, nadadala ko talaga. Pero paano ka halimbawa gagawa ng isang eksena sa katulad ng isang aktor na sasabunutan mo pero walang buhok? Joke. Nag-iisip ako. Ikaw talaga. Paano ba? No, I mean, I'm really wondering kasi I had that experience with Bea na dito, nag-eksena kami. Impromptu. You know, just the lines, no? I know we saw that particular scene that she did with Don Solweta. Alam mo, nung naglinya na, seryoso talaga. Walang binitawan.
Sabi ko, ay, ano to? Sandali muna. Parang totoo na, no, Tito Oo. Boy? Give me a line from, just one, ito hiling lang. Lalo na yung sampalan. Oo, what did you say in that particular scene? Nung ako yung nasampal eh. Ikaw ang sinampal ni Bea? Opo. Oo. Anong, Ano bang linya ko dun? oo. Ganito na lang. How dare you yata yun? How dare you? Ganon? Oo, parang ganon. How dare you? Tapos sinampal kang biglang ganon? Sinampal niya ako. Halimbawa, ako ikaw. Ikaw si Bea. At sinabihan mo ko ng, how dare you? Kunyari, yun, may eksena tayo. Pero huwag mo ko aabutan, ha? Gagawin lang ako. So ako si Bea po, Tito Boy? Yes. Ikaw si Bea. Ako si Andrea. Ako magsasabi po ng how dare Yes. you. Ako si Sarina. Okay. Oh. Oo. Okay? 4. Parang si Bea, huwag mo akong pasalita ng ganyan. Parang ganun. Parang ganon. Basta, eksena. 4, 3, 2, 1. Action! Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Alright. Maraming salamat, Andrea. Thank you very much. Thank you, Tito Boy. Thank you so much. Thank you. Come back again. Yes. Thank you sa pool. I know. Maraming dito tayo. Maraming salamat. Mahirap pala talaga ito. And Marvin, talaga. congratulations. Congratulations. Mabuhay ang Battle of the Judges. Marvin is the first winner. Ultimate winner. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan. Suportahan po natin ang Love Before Sunrise. Suportahan po natin si Andrea. And thank you so much. Just one, isa lang. Do one good thing a day and we're making this world a better place. Let's talk again tomorrow. Goodbye for now. God bless.